makayusbong ng munggo, hilaw na gulay, at kahit ilang mga ugat na gulay. Posible bang ang mga pagkain ito, na karaniwang iniugnay sa malusog na pagkain, ay maaring magdulot ng panganib sa mga matatanda? Habang tumatanda, nagbabago ang katawan, kaya dapat sumabay ang pagkain sa mga pagbabagong ito. Kung nag-aalaga ka na nakatatanda o papasok sa yugtong ito, makakatulong ang video na ito para maiwasan ang seryosong problema sa kalusugan sa inaharap. Kumusta mga kaibigan? Ayos ba kayo? Ngayon, tatalakay natin ang mahalagang bagay para sa kalusugan ng ating mga mahal na nakatatanda. At manatili hanggang dulo dahil magbabahagi ako ng espesyal na bonus na may masustansya at masarap na alternatibo sa mga gulay na tatalakayin natin. Habang tumatanda tayo, dumaranas ang katawan natin ng lingguhang pagbabago. Nagiging mas sensitibo ang ating sistemang panunaw, bumababa ang pagsipsip ng mga nutrisyon, at pati na rin ang kakayahan nating labanan ng mga impeksyon mula sa pagkain ay maaring humina ng malaki. Bago simulan ang listahan, gusto kong linawin na pangkalahatan ng impormasyong ito at natatangi ang bawat katawan. Laging kumonsulta sa doktor o nutrisyonista bago gumawa ng malalaking pagbabago sa pagkain ng nakatatanda. Ang bagay sa isa, maaring di umubra sa iba. Simulan natin ang ating listahan sa mga hilaw na isbong, tulad ng isbong ng munggo, alfalfa, at iba pang mga gulay na pinasibol. Masarap at masustansyang mga ito, ngunit may tunay na panganib para sa mga matatanda. Ang mga pagkain ito ay tumutubo sa mainit at mamasa-masang kapaligiran, perpektong kondisyon para dumami ang bakterya gaya ng Salmonella at E. coli. Dahil hindi na kasing epektibo ng dati ang immune system ng mga matatanda sa paglaban sa mga bakterya na ito, mas nagiging madaling kapitan sila ng malulubang food poisoning. Ang impeksyon na maaaring magdulot lang ng kaunting di komportableng pakiramdam sa isang batang nasa hustong gulang ay maaaring magdala ng matanda sa ospital. Pero huwag mag-alala. Kung ikaw ang mahal mo sa buhay ay mahilig sa mga isbong, ang lubusang pagluluto nito ay pumapatay sa mga bakterya at ginagawa itong ligtas kainin. Idagdag mo ito sa mga sopas o ginisang ulam, imbes na kainin itong hilaw sa mga salad. Naranasan mo na ba ang food poisoning? Isipin mo kung gaano kahirap ito para sa isang taong mahina ang immune system. Kapag pinag-uusapan ang mga pagkaing delikado, dapat bigyang pansin ang hilaw na spinach. Nakakagulat, hindi ba? Madalas ito rin na superfood ang spinach, pero para sa matatanda, ang pagkain nito ng hilaw ay posibleng magdulot ng problema. Nangyayari ito dahil ang spinach ay may mataas na antas ng oxalates, mga substansya na maaari makaapekto sa pagsipsip ng calcium at magdulot ng problema sa bato. Bukod pa rito, ang hilaw na spinach ay mahirap tunawin at maaring magdulot ng hindi komportableng pakiramdam sa tiyan para sa mga taong may sensitibong digestive system. Para sa mga matatanda na nahihirapan ng sumipsip ng mga nutrisyon, maaari itong maging lalo pang problema. Ang magandang balita ay, ang pagluluto ay malaki ang nababawas sa dami ng oksalate sa spinach. Ang mabilis na paggisa o pagluluto sa singaw ay nakakapagpanatili ng karamihan sa mga nutrisyon, kaya mas madali itong tunawin ng mga matatanda. Alam mo bang ang pagkain kasing healthy ng spinach ay kailangan ng espesyal na paghahanda para sa mas nakatatanda? Ngayon, pag-usapan naman natin ang nakatagong panganib sa kusina, ang hilaw o hindi masyadong lutong patatas. Ang patatas ay isa sa mga pinaka-versatile at paboritong pagkain sa buong mundo. Mula mashed potato, french fries, hanggang inihurnong patatas, ang halamang ugat na ito ay bahagi na ng halos lahat ng kultura ng pagluluto. Gayunpaman, sa likod ng kanyang inosenteng itsura, may tunay na panganib na kakaunti lang ang nakakaalam. Ang solanina. Ang solanina ay isang natural na glikosido na ginagawa ng patatas bilang bahagi ng kanilang depensa laban sa mga insekto, fungi at iba pang banta. Ang compound na ito ay particular na marami sa mga berdeng patatas o yung may berdeng batik, mga parte na may usbong o balat ng patatas. Sa balat, kung saan mas mataas ang konsentrasyon kaysa sa laman. Patatas na na-expose sa liwanag ng matagal o naimbak sa hindi tamang kondisyon. Kapag nakain sa malaking dami,
Ang solanina ay maaaring magdulot ng isang kondisyon na kilala bilang pagkalason sa solanina o pagkalason sa patatas. Kasama sa mga sintomas ang pagduduwal at pagsusuka, pananakit ng tiyan at pagtatae, sakit ng ulo at pagkahilo, lagnat at, sa malulubang kaso, maaari pang magdulot ng guni-guni at deliryo. Sa napakabihirang kaso, pwedeng magdulot ng pagkaparalisa o kamatayan. Para sa mga matatanda, maaari mapagkamala ng mga sintomas na ito bilang ibang mga karaniwang kondisyon sa pagtanda na nagreresulta sa maling diagnosis at pagkaantala ng tamang gamutan. Bakit mas madaling maapektuhan ang mga matatanda? Habang tumatanda, nagkakaroon ng mga pagbabago sa katawan na dahilan ng pagiging mas sensitibo natin sa epekto ng solanina. Ang atay, pangunahing organ na nag-alis ng lason sa katawan, ay humihina habang tayo tumatanda. Dahil dito, mas matagal na nanatili sa ating sistema ang mga compound tulad ng solanina. Maraming matatanda ang nakakagawa ng mas kaunting asido sa tiyan, kaya nahihirapan silang tunawin ng pagkain at bumababa ang kakayahan ng tiyan na maneutralize ang ilan nakalalasong compound. Ang mahinang immune system ng mga matatanda ay nahihirapan ding labanan ang mga epekto ng pamamaga ng solanina sa traktong gastrointestinal. Hindi rin dapat kalimutan na maraming matatanda ang umiinom ng iba't ibang gamot na maaaring magkaroon ng interaksyon sa mga lason sa pagkain o magtago ng unang sintomas ng pagkalason, kaya mas mahirap i-diagnose. Sa huli, ang mga matatanda ay kadalasang may mas kaunting physiological na reserba. Ibig sabihin, mas mahina ang kakayahan ng kanilang katawan na makabawi mula sa pagkalantad sa mga lason. Lahat ng mga salik na ito ay nagsasama-sama kaya ang hilaw o hindi masyadong lutong patatas ay nagdudulot ng malaking panganib sa kalusugan ng mga matatanda. Ipagpapatuloy natin ang ating listahan. Narito na tayo sa mga cruciferous na gulay, na kabilang sa isang kahangahangang pamilya ng mga halaman. Kabilang dito ang broccoli, cauliflower, repolyo, Brussels sprouts, kale, arugula, labanos, nabo, at marami pang iba. Ang pangalan ay galing sa hugis ng bulaklak na parang krus, mula sa Latin na crux. Ang mga gulay na ito ay napakamasustansya, ngunit kapag kinain ng hilaw, maaari itong magdulot ng malalaking hamon sa pagtunaw para sa mga matatanda. Ang mga gulay na cruciferous ay kilala sa kanilang natatanging nutrisyon dahil sagana sila sa glucosinolates, mga compound na may malalakas na katangiang panlaban sa kanser. Mahusay silang pinagkukunan ng bitamina C na mahalaga para sa resistensya ng katawan at bitamina K na kailangan para sa pamumuo ng dugo at kalusugan ng buto. Bukod dito, puno rin sila ng folate na mahalaga para sa paggana ng utak at paggawa ng pulang selula ng dugo at magagandang pinagkukunan ng fiber na mahalaga para sa kalusugan ng bituka. Dahil mababa sa calories, mainam ito para mapanatili ang tamang timbang na hindi isinasakripisyo o nutrisyon. Dahil sa mga benepisyong ito, mahalaga ang cruciferous na gulay sa malusog na dieta. Gayunpaman, kapag kinakain ng hilaw, maaari silang maging hadlang sa pagtunaw ng pagkain, lalo na para sa mga mas nakatatanda. Ito ay dahil naglalaman sila ng insoluble fiber na partikular na mahirap tunawin ng ating digestive system. Bukod pa sa mga komplikadong asukal na hindi natutunaw sa maliit na bituka at nauuwi sa pagbuburo sa malaking bituka na nagdudulot ng hangin o gas. Ang mga compound na kasupre na nagbibigay ng benepisyo sa kalusugan ay nagdudulot din ng gas na may kakaibang amoy habang tinutunaw. At hindi rin natin dapat kalimutan ang mga goitrogen, mga substansya na maaring makaapekto sa paggana ng thyroid kapag kinain sa sobrang dami. Lalo na sa mga tao may dati ng kondisyon sa thyroid na karaniwan sa mga matatanda. Para sa mga matatanda, ang mga salik na ito ay maaring maging lalo pang problema dahil sa mga pagbabagong pisyolohikal na may kaugnayan sa edad, tulad ng nabawas ang produksyon ng mga enzyme sa pagtunaw at mas mabagal na paggalaw ng bituka. Dagdag pa, maaring maapektuhan ng pagbabago sa bakterya sa bituka kung paano napoproseso ang cruciferous na gulay. Maraming matatanda ang nagiging mas sensitibo sa paglawak ng bituka dahil sa hangin.
Pagdating sa mga pagkaing pwedeng magdulot ng problema sa pagtunaw, dapating bigyang pansin ang berdeng kamatis. Ang berdeng kamatis na di pa hinog ay may lason na tinatawag na tomatina na parang sulanina sa patatas. Ang compound na ito ay maaaring magdulot ng hindi komportabling pakiramdam sa tiyan, pananakit ng ulo, at minsan, mas seryosong problema. Ang mga matatanda na may mas mahina ang immune at digestive system ay mas madaling maapektuhan ng negatibong epekto ng lason na ito. Bagaman bumababa ng malaki ang antas ng tumatina habang hinog ang kamatis, nananatiling mataas ito sa mga berdeng kamatis. Kung mahilig ka sa mga tradisyonal na putahe na gawa sa berdeng kamatis, tulad ng sikat na pritong berdeng kamatis, hindi mo kailangang tanggalin ito ng tuluyan. Ang pagluluto ay nagpapababa ng antas ng tumatina, kaya mas ligtas itong kainin. Mas mainam na kainin ng mga nakatatanda ang mga putaheng ito sa katamtamang dami. Naiintriga ka bang malaman pa kung paano nagbabago ang isang pagkain depende sa antas ng pagkahinog nito? Narito ang mga hilaw na madahong gulay na hindi masyadong nahugasan para makumpleto ang listahan. Ang letsugas, arugula, watercress at iba pang berdeng dahon ay mahusay na pinagkukunan ng mga bitamina at mahahalagang mineral. Gayunpaman, kapag hindi ito nahugasan ng maayos, maaari itong maglaman ng bakterya, parasito at pestisidyo. Ang mga matatanda ay partikular na mahina laban sa mga impeksyong dulot ng kontaminadong pagkain dahil mas mahina na ang kanilang immune system. Ang simpleng kontaminasyon na maaaring magdulot lamang ng banayad na hindi paginhawa sa mas nakababatang tao ay maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon sa mga nakatatanda. Para mas ligtas na mapakinabangan ang mga benepisyo ng mga gulay na ito, hugasan itong mabuti sa umaagos na tubig at kung maaari, gumamit ng solusyon ng suka o baking soda para mas malinis ito. Kapag kakain sa labas, piliin ang mga nilutong o binanliang gulay para mabawasan ang panganib. Naisip mo na ba kung ilang tao at lugar ang nadaanan ng gulay bago ito napunta sa plato mo? Naiwalam na natin kung anong gulay ang delikado sa mga nakatatanda. Talakayin natin kung paano gawing mas ligtas ang dieta nang hindi nawawala ang sarap at iba't ibang putahe. Magandang opsyon ang pagluto ng gulay hanggang lumambot dahil mas madaling tunawin at natatanggal ang mikrobyo. Maaari ka ring pumili ng mga puree at sopas na masarap at madaling tunawin na paraan para kumain ng mga gulay. Ang fermentasyon ay isa pang mahusay na teknik. Ang mga fermented na gulay tulad ng sauerkraut at kimchi ay hindi lang ligtas, kundi nagbibigay din ng mga probiotic na benepisyo. Naging tandaan na hugasan ng mabuti ang lahat ng gulay gamit ang umagos na tubig at, kung maaari, solusyon ng tubig at suka. At huwag kalimutang bigyang pansin ang tamang pag-iimbak. Itago ng maayos ang mga gulay sa refrigerator at kainin habang sariwa pa. Hindi kailangan mahigpit o paulit-ulit ang pagkain sa pagtanda. Sa ilang pag-iingat, posible pa ring mapanatili ang isang iba-iba, masarap at ligtas na dieta. Mahalaga pa rin maging mapagmatsyag sa palatandaan ng masamang reaksyon sa pagkain. Kung ang isang nakatatanda ay makaranas ng mga sintomas tulad ng matindi o tuloy-tuloy na pananakit ng tiyan, matagal na pagduduwalo pagsusuka, pagtatae, lalo na kung may dugo, lagnat, mga palatandaan ng dehydration o pagkalito, agad na magpakonsulta sa doktor. Ang mga sintomas na ito ay maaring mapahiwatig ng food poisoning o masamang reaksyon na, sa mga nakatatanda, ay maaring mabilis na mauwi sa mas malalang kondisyon kung hindi agad magagamot. Alam mo ba ang kaibahan ng simpleng hindi komportableng pakiramdam at babalang senyales na nangangailangan ng atensyong medikal? At ngayon, gaya ng ipinangako, narito ang bonus. Mga masustansya at ligtas na alternatibo para palitan ng mga gulay na nabanggit. Huwag kang mag-alala, marami mga pagpipilian. Sa halip na hilaw na usbong, subukan mo ang bahaging nilutong mga gisantes o sitaw. Palitan mo ang hilaw na espinaka ng ginisang espinaka o zucchini. Palitan mo ang hilaw ng mga gulay mula sa pamilya ng repolyo ng mga pinasingawang gulay o kalabasa. Gamitin mo ang hinog na kamatis imbes na berdeng kamatis at piliin mo ang mga ugat na gulay na lutong-luto
tulad ng karot, remolatsa, at kamote. Sinisiguro ng mga alternatibong ito na natatanggap pa rin ng mga nakatatanda ang mahalagang nutrisyon ng walang panganib mula sa mga gulay na may kakibat na panganib. Sa pagsunod sa mga gabay na ito mula sa mga eksperto sa nutrisyon para sa mga nakatatanda, masisiguro natin na ang mga mahal nating nakatatanda ay magkakaroon ng masustansya at ligtas na pagkain. At ikaw, alin sa mga alternatibong ito ang naisama mo na sa pagkain ng iyong pamilya? Ilagay mo sa mga komento. Huwag mong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell para makatanggap ka ng mas marami pang mga nilalaman tungkol sa masustansyang pagkain para sa mga nakatatanda. Huwag palampasin ang mga notification para sa mas marami pang nilalaman tungkol sa masustansyang pagkain para sa mga nakatatanda. Ang susunod na video.